Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta ang mga mandirigma ng zodiac? Anong ipinaglalaban ng ating mga Aquarians? This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Kabuhayan, kaperahan, kaibigan, pag-ibig. Okay, let's see kung ano meron para sa ating mga Aquarians. Aquarians, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. 3 more shadows para sa ating mga Aquarians. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kaya Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Let's see kung ano meron para sa ating mga Aquarians. So, The Knight of Swords, ang ating mga Aquarians, nagtitimpe, no? Marami kang gustong sabihin, marami kang gustong i-express, marami kang gustong gawin, pero pinag-iisipan mong mabuti because you feel na mas mabuting pagplanuhan ang lahat ng bagay kaysa gagawa ka ng anything impulsive at i-fix mo rin naman sa dulo. Okay? There's a masculine in this connection na nag-iisip, no, about reconnection, reconciliation sa kanyang feminine. May bata energy dito. For some of you, no, may involved na bata, may anak. This is a very stubborn masculine, okay? Na parang eto yung mahirap pagsabihan, hindi nakikinig, hindi niya hirap sa emotions ang ganitong klaseng masculine, okay? I'm not saying very logical, but kulang sa tender loving care. Okay? Nag-iisip ang masculine na to kung kailan siya pwedeng makipag-usap, mag-reconnect sa kanyang feminine, pero alam niya na pagod na ang energy ng feminine. Pagod na ang feminine. Big hug para sa ating mga feminine, okay? Gusto niyang mag-reconcile, reconnect, kausapin ang feminine. May mga batang involved, maaaring naapektuhan ang happiness ng mga bata. Nagkakaroon dito ng overthinking but you're trying to like divert your attention para hindi ka naman masyadong apektado. Maraming bagay na nakasakit para sa ating mga Aquarians na sabi mo, okay na, charge it to experience. Kung may mga hindi dumating, pangako na hindi na ibigay, opportunity na nagkaroon ng delays or denials, sabi mo, it is what it is. Tuloy ang pagtaguyod ng kinabukasan, okay? That means denial is like, actually, it's a rejection, pero it's a like redirection and protection. Okay? Sa experience ko lang, yung mga opportunities and connections na tinanggal sa akin ni God, later on, na-realize kong napabuti ako na away from these connections na iniwanan ko, na tinanggal ako ng universe from. Okay? Marami ka rin minamanifest tungkol sa kabuhayan this 2025, but it feels like medyo nagkaroon ng delays yung full manifestation na dapat pag-end ng year, eto na. Kaya lang nagkaroon ng biglang gastos, but ang mahalaga Aquarius ay meron kang enough na saluhin yung mga expenses, yung mga naging gastos mo this 2025. Little savings or basta naitawid mo, that's so much blessing already. Mahalaga ay yung good health, okay? Nagkakaroon ng atras-abante energy ang isang masculine dito. Wala naman siya talaga kasing solid plans. Ano ba talaga yung gusto niya? Ito yung parang hilong-talilong na hindi mo alam kung ano talaga ang gusto sa buhay. Kaya tuloy yung direction niya to really reconcile with the feminine, hindi solid. Kasi hindi rin niya alam kung ano yung sasabihin niya. Kasi alam niya na hindi siya sure, hindi siya committed, at hindi siya confident sa kung anong sasabihin at ipapangako niya just in case magtanong ang feminine sa kanya. And that is X, di ba? Na parang, kung alam mo hindi ka sigurado, huwag ka nang bumalik dahil makakasakit ka lang ulit. Okay? So, in the past, nagkaroon ng maraming betrayal, false promises, kasinungalingan, kaya eventually, after on and off relationship, nagkaroon ng ending, big time collapse ng relationship, okay? Patuloy pa rin, no, yung mga dishonest energy sa relationship na to. Sinubukan namang kumapit, hindi totally over for whatever reason na meron kayo. It could be kasal, engagement, anong sasabihin ng tao, 3 years na kayo, maghihiwalay pa ba, may bata, o kung ano man. Okay?
for most of you, ay kumapit sa relasyon na to kahit toxic, okay? And most of you, ang reason ay kasal. Kahit mabigat na sabi ng feminine ay kasal may bata ang tagal na namin. Okay? Yung feminine sa connection na to ang mas nagdala ng relasyon. But I feel para sa ating mga Aquarians, mas nag-focus na lang sa kabuhayan kaperahan. But ang nakikita ko sa energy, kung ano man yung meron ka, hindi pa naman talaga ito ang full manifestation. Meron ka pang hinihintay na mga offer na para sa'yo. Laban lang, okay? Kumbaga sa parating na buhos ng blessing, ito ay ambon pa lang. Kapit Aquarian, okay? If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine, okay? Harmony sa relationship, Madagascar, black, Madagascar rose quartz. Nagulo kasi. Yan. Ano ba yan? Okay. Gulo-gulo ng isip ng mga Aquarians. Anong ino-overthink? Sumabog-sabog na itong barahan nyo. Okay? Harmony and to heal your heart chakra, to balance your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. To ground your energy and for protection against negative energy and evil eye, the black crystal, Madagascar, black tourmaline. Okay? Lahat ng crystals natin authentic, cleanse, and blessed by enlightened guide, PM lang. Okay. So, the reason for the reading, nagkaroon ng pangarap, pangako, especially dun sa mga may family na, it feels so unstable, maraming lungkot, disappointment, away. But sabi ng masculine, ginawa naman niya ang best niya. Recent pa, sabi ng ating mga Aquarians, you're trying to heal from so much disappointments na nangyari. I feel may mga conflict about family that involves sa masculine here. Pero sabi mo mahalaga yung wisdom, anong natutunan, and you wanna heal kung ano man itong nangyaring unpleasant situation about family. Burden, mabigat, hindi madaling magpatawad, hindi madaling intindihin, pero kapit lang Aqua. You're still trying to find the wisdom, bakit nangyari ang mga nangyari, bakit nagkaroon ng mga betrayal, bakit may mga sinungaling, why people took advantage of you. Okay? Meron ditong prayers and manifestation, sino ba talaga yung pagkakatiwalaan mo? Tama ba yung naging paraan ng pagmamahal, pagtitiwala mo in the past? Especially sa side ng feminine, or parang gustong magsara ng puso mo right now. Napapagod ka na rin kasi mag-overthink kung sinong deserving mahalin at kung sino ang dapat bitiwan at saraduhan ng pinto, bigyan ng 10 lock. Right now, there's a masculine here na gustong makipag-usap, ready na daw siya for an honest conversation. Dear Ate Charo. Pero, subalit datapwat, ang masculine na to ay hindi pa naman nagbabago, okay? Ano naman ang dalang plataforma nito? Sa perspective ng masculine, nagbago na siya, mabait na siya, at honest na siya. Pero ang nakikita ko, di umano Ate Charo, hindi pa siya nagbabago. Paluin to. Okay. Your person. Your person, very confident siya na sa kanyang pagbabalik ay papakinggan mo siya. But hindi ko nakikita yung authenticity ng pangako at kung magkaroon man ng pagbabago, ito ay may expiry, okay? Perishable, 3 araw lang may amag na ang pagbabago ng tao na to, okay? So may mga doubts ka, especially sa side ng feminine, kung worth it ba talaga ang conversation na to. Until the end of March, I feel, alam mo, may parating na tamang tao para sa'yo. At hindi ko nakikita itong person na to yun. Very karmic, no? Maraming lesson ang itinuro sa'yo ng tao na to. And there would be like multiple peoples, may mga exes, no? Na parang alam nila kung anong nawala at kung anong sinayang nila. Especially sa side ng masculine. Ngayon, nagkakaroon ng realization sa side ng masculine na sinayang niya ang pagmamahal ng feminine. Hold on. Lugang isang card. Okay. Meron ditong like multiple past love connection,
romantic connection or kaibigan na gusto kang balikan because nangihinayang sila sa kung ano man yung mga pinagsamahan. Pero tansyahin mo kung worth it ba na pagkatiwalaan tong mga tao na to. But I feel, especially sa side ng feminine, magiging very upfront kung talagang ekis at hindi mo kayang pagkatiwalaan, magiging honest ka na you're not comfortable reconnecting, something like that. You'll be very honest at ile-let go mo kung sino ang mga dapat i-let go. This is the type of feeling na parang alam mong hindi nagbago eh. Alam mong pinapaandaran ka lang. Alam mong sa una lang mabait. Alam mong may kailangan lang. Ramdam na ramdam to ng mga Aquarians, okay? It's like parang nadala mo under the microscope. Kita mo itong tatlong partnership card. This is like exes, kaibigan, toxic connection, kamag-anak, kapitbahay, dating kaibigan, iniscam ka, may mga babalik na connection sa'yo. Okay? Multiple. At least tatlo. At least tatlo. Okay? But, magiging very prangka ka na, uy, thank you sa offer, naalala mo ko sa business na yan, pero mukhang hindi pa talaga, hindi ako into that kind of business. Or, for some of you, may block communication dito na parang ayaw mo na ngang makinig na parang bad news ang pagbabalik ng mga taon na to. Ito yung mga taong nilet go mo na. Okay? Most of this, hindi. Pero may isang maayos na babalik sa'yo na maaaring i-consider mo. But for most, sabihin mo ay hindi na, thank you pagkaibigan, inonse ka, inutangan ka, hindi ka binayaran, sasabihin mo, sorry hindi ako makaka-attend ng ganon kasi busy ako, thank you sa offer ng work, thank you, hindi ako ready for a like partnership again ng negosyo sa'yo. If this is a love connection, maaari, no, na hindi mo na talaga sagutin. Magiging mas maingat ka na sa mga taong babalik sa'yo because alam mo na marami kang tinanggal sa connection sa buhay mo na napabuti ka. Alam mo yon, ito yung mga energy na na mabibigat, na parang lagi na lang may drama, lagi na lang may problema, lahat na lang pinagkwentuhan, chismis, problema, walang pera. Tandaan mo, ang lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo, kung may pinagbabayaran niya na bad karma or malas, pag lagi kang nakadikit, energy is contagious, okay? Kaya kita mo yung mayayaman, di ba? Very sila na they keep yung contact nila na yun lang. Okay, yun yung laging kasama. And kita mo yung mga spiritual na tao, pinipili talaga nila yung kung sino yung kasama. Pag negative, chismosa, laging galit, kala mo galit sa mundo, iniiwasan nila yun. Okay? Because energy is contagious. Okay? Wala ko nasilip na pera. Silipin natin. Pera. Pera, please. Anong meron sa pera ng ating mga Aquarians? I feel, a big chunk of it, the energy of ng mga Aquarians, susubukan ka na naman ng mga challenging connections na to, kaibigan, romantic, at mga pamilya na tinanggal mo na kung maawain ka pa rin, kung magpapauto ka pa rin. Kita mo? Puro partnership yan. Okay? So, a big chunk of your energy, I feel nakikita nila you're doing good, masaya ka. Kita mo yan? Mga bumabalik yan. You see that? Nanonuyo, bumabalik. Okay. Unahin ng kaperahan, kabuhayan, and maraming energies dito na ipapakita sa'yo na nagbago na sila, na mabait na sila, na ibang tao na sila, na nagkamali ka lang. For some of these connections, igagaslight ka pa na, you just misunderstood me, or masyado ka lang, i-diminish yung pain mo. Ikaw naman ang may kasalanan. Be very discerning, okay? I feel, pagdating sa kabuhayan, kaperahan, you're just waiting for your harvest time. Okay? I don't think also na yung feminine sa connection na to, yung feminine here, okay, ay ready for relationship. Parang mas gusto mo munang mag-focus sa kaperahan, kabuhayan. Kita mo yan? Parang yan na lang ata lahat ang partnership at bumabalik na energy sa buong deck. Lumabas na lahat. Okay? Kita mo yan? So, mag-ingat sa mga taong babalik, romantic, kaibigan, kamag-anak, mga business partners. I don't feel, pero may isang babalik na maganda naman yung intention. Probably to apologize first, okay? Be very discerning. This is a collective energy. Hindi ko pwedeng bigyan ka ng solid na advice here because this is collective, okay?
Be very discerning, Aqua, okay? So, ang magiging malaking challenge para sa'yo until first quarter ng 2026 ay yung mga taong nakikitang mas masaya ka, na wala sila, mas peaceful ka, mas abundant ka, at hindi ko nakikitang makakabuti ang kanilang pagbabalik. Alrighty? And that would be the Aquarian reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Aquarians!